ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. Oh. ng Russian court. Oh, we were two hearts dancing in the night, but whispers turned to shadow. Yung sa Russia, totoo po ito ha, baka akala nyo biro lang, na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. Oh. ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, ano kapangyarihan niyo sa Russia, di ba? Yan, oo. Bakit ipaparas yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Oo. Ano kaya epekto doon, no? Ano kaya epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila Sabi nga, wala bang kayong plano pumunta ng Russia? Bagay yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands, Ano ba ganun layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan Parang by land lang ata yan Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Pwede. Hindi ba? Sigurado lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman Hindi naman namin kayo kinikilala Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jen. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon, no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron Wala naman. Ang problema yung pinapalabasan nila ng warrant of arrest, mga hindi naman nila kasapi. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Yung mismo si Trump, may babala na rin sa ICC. Oo. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Kung meron mga foreign aid galing sa Amerika na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang winawarningan niya. wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. At ngayon may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Kung hindi nila ititigil, yung pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayun. Sabay, hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas Totoo. Diba? Tsaka mga kaibigan ni Digong yan My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Diba? Delikado sila dyan. Kung anong magiging tugon dito ng ICC dyan. Lalo na't yun nga, nakakulong doon ngayon ang dating Pangulong Duterte. Paano kung makipag-ugnayan din kayo sa Interpol yung Russian police, Ipina-arresto din sa The Hague, halimbawa. May sarili silang grupo dyan Hindi, kasi dito sa atin, di ba, sabi nila, makipag-coordinate lang sila sa Interpol. Di ba? Nahuli si Digong. Hindi, yung Russia dyan, kung gusto ko lang dalhin, kahit sa... Nakita mo, di ba, yung Interpol na nag-escort kay Digong hanggang sa The Hague? Ngayon na LTO chief na Ganun ba? Nabigyan ng reward yun Ganun ba? Di ba? Yun si Marcos Lacanilaw yun Ganun ba? Yun yung Interpol counterpart na dito noon So, nagdala pala kay Digong sa The Hague ay si Marcos. Delikado talaga. Marcos talaga. Hindi tanggiling. Lacanilaw nga ng apelyido. Lacanilaw. Kaya pala. Umarap sa Senado yan. Doon nag-isa yan. Pero ganun po ang nangyari dito sa ating bansa.